Good morning sa inyong lahat. So, tayo ay nakapag-hatid na sa school ng aking anak. So, this is Monday. Today is Monday. So, magpapapawis ulit tayo. So, ibig sabihin, maglalakad po muli ako pa uwi. Kaya yun. So, binabaybay po natin yung kahapaan ng ng LTO. Habang di pa masyado mainit, so tayo ay magpapapawis at maglalakad. Katulad ng dati, today is Monday, kaya ang daming taong nagra-rush. O ibig sabihin, nagmamadali para makapasok na sa kanilang mga trabaho. So yun, nandito tayo sa tapat ng LTO Quezon City, Fairview, Novaliches. At tatawid tayo sa kabila. Kung saan ay medyo okay. So yan, no? At meron nagkaroon ng violation. At ayun, no? Nakita nyo, kinakausap ng enforcer yung isang isang private car. So kung makikita nyo, lahat po ng dumadaan dito ay yung patungo ng Novaliches Bayan. At yung nandito naman sa kabila, yan naman po yung papuntang Fairview. So, hindi tayo pwedeng tumawid dahil go at antayin natin yung turn natin. Magandang sikat ng araw ngayong araw na ito, ngayong lunes na ito, kaya samantalahin natin ang pagkakataon. So yun, so pagkakataon na po natin para tumawid. Ayun, tayo ay nandito na sa Regalado. Tulad nung nilakad ko na nakaraan, ito yung bangketang maraming puno. Tulad ng kinukwento ko sa inyo, kailangan ng katawan natin talagang pawisan tayo. At yan ay base na rin sa mga pag-aaral ng ating mga magagaling na doktor. Kung ayaw natin magkasakit, so every morning, kahit hindi natin kayang tumakbo, maglakad po tayo. Diba? At mga kaibigan, isang kwentuhan lang tayo, no? Malapit na naman po ang eleksyon sa 2025.
Ito yung tinatawag na midterm election. So, ibig sabihin, maghahalal tayo ng 12 senators, maghahalal tayo ng gobernador, vice governor, sa province to vice governor, mga bukal. Tapos, sa probinsyang hindi pa city, mga municipal mayor, at sa syudad naman ay city mayor, vice mayor, at mga councilor. At syempre, ang congressman. Diba? So, isang pagsusuri lang. Magsuri kayo bago nyo suportahan ang politiko na inyong dadalhin sa 2025. Hindi porket sikat, hindi porket nagpapakitang gilas ngayon, yun ang inyong dadalhin. Diba? Tingnan nyo, batayan ninyo kung gaano siya kagaling. No? Katulad ng isang senador, ano ba ang dapat na maging senador natin? Yung bang senador na dapat laging nagkakandak na medical mission, laging namimigay ng ayuda? No! Hindi po yan ang trabaho ng isang senador. Ang trabaho po ng senador ay gumawa ng batas, mag-amyenda ng mga batas na pawang makakatulong ito sa bawat mamamayan. At the same time, dapat ang iahalal ng senador ay yung qualified. Qualified. Hindi yung pinagkakaguluhan lang sa komunidad, pinagkakaguluhan lang sa telebisyon. Gagawin nyo na kagad senador. Abay, sandali lang mga kaibigan. Parang may mali yata. Kasi kung napapansin nyo, at kung naalala nyo, noong mga panahon nila Senador Hubito Salonga, Senador Kit Tatad, Senador Ernie Maceda, Senador Miriam Santiago, sila yung mga nung panahon na yun talagang masasabi natin may kredibilidad ang Senado, di ba? Dahil hindi petiks-petiks lang ang diskarte. At saka noon, pag nag-stand sila sa mga batas na hindi naman umuugma o hindi makakatugon sa pangangailangan ng mamamayan, ito'y kanilang tahasang nilalabanan. Kahit na ang proposed bill ay galing sa kahilingan ng palasyo, ito'y kanilang nilalabanan noon. At natanda pa sila Neftali Gonzales, yan. Sila Ed Angara, yan yung mga panahon ng mga senador na magagaling. Di ba? At nakakalungkot lang, ang inumpisahan ng pasukan na ng artista, ayun ang nangyari. Di ba? So, hindi naman natin minamaliit ang isang artista dahil meron din yan talento. Pero nakakalungkot lang kasi meron dong mga minsan nailalagay natin sa pwesto na hindi naman nagiging deserve, di ba? Kaya yun. Anyway, nasa sa inyo yan. Kayo pa rin ang pipili ng inyong ilalagay na manunungkulan para sa ating bayan. Pero,
Tandaan nyo, ha? Sa ending, wala tayong sisihan. Di ba? Huwag nyo sisihin ng gobyerno pagka nagkamali yung binoto ninyo. Or, hindi mag-perform yung inyong inihalal. Di ba? Huwag nyong sisihin ang kapwa nyo Pilipino, huwag nyo sisihin ang ating gobyerno. Dahil kayo ang gumawa, kayo ang naghalal. No? Kayo ang pumili ng maglilingkod sa inyong bayan. Kaya huwag nyo singilin ng gobyerno. Ha? Tandaan nyo, kayo ang pumipili, hindi kami. Ha? Kayo ang, kung nagkamali yung binoto ninyo, unang-unang sisihin mo, sarili mo. Di ba? Huwag ka magturo ng iba. Dahil ikaw ang pumili niyan. So, medyo pinagpapawisan na po tayo. Yun ang kagandahan. Di ba? Sa umaga, pagka naglalakad ka. Ayan. Regalado pa rin po tayo. At tayo papasok sa Jordan Subdivision para dun lumusot. Maganda talaga sa katawan ng init ng araw sa umaga. Oh, nakita nyo? Tayo ngayon ay naglalakad na sa kalye, oh. Sa bike lane. Bakit? Kasi may mga nakaparada ron sa bangketa. Pangalawa, pili kayo ng gobernador. Ha? Gobernador na talagang ang malasakit niya ay nandyan sa inyong bayan. Diba? Baka mamaya, yung iahalan yung gobernador, galing sa Senado, dahil tapos na ang termino, ang gagawin naman niya ay tatakbo naman siya sa kanyang probinsya. Para hindi, good morning po! Yan ang mga masisipag natin, taga DPWH. Bye-bye! O yun, maulit ko, no? Gobernador na talagang malasakit niya ay nasa inyong bayan. Lalo na yung mga probinsyang parating binabagyo, talagang nandyan sa inyong lugar. Ang masabi ko, ma-share ko sa inyo, usually kasi pagdating sa province, ang gobernador, minsan vice governor, minsan mga buwal, mga mayor, councilor, halos sa morning, halos magkakamag-anak. Ito ang pagimbatayan natin, no? Sa political dynasty, dalawang klase yan. May political dynasty na hindi naman nakakatulong sa komunidad. Okay? May political dynasty na ang tanging ginagawa ay makatulong at magkaroon ng serbisyo sa kanyang mamiyan, ng kanyang pamilya. Walang problema sa ganon. Diba? Dahil una sa lahat,
yung kanilang pamilya na politiko tumutulong sa komunidad. Di ba? Pero, kung political dynasty nga at tipong naiiwanan na ang mamamayan, abay mag-isip-isip tayo. Di ba? Kaya yon. So, ang trabaho, ano ang trabaho ng bukal? So, magpasa rin ng batas para sa kanilang lalawigan. Di ba? Hindi naman requirements na ikaw ay abogado, pero dapat kahit papaano ikaw ay may kinalaman o may nalalaman sa paggawa ng kung anong batas, anong pangangailangan ng inyong mamayan. Plus, may malasakit, no? May malasakit sa mamamayan. Kaya yun. Sa mayor, magtataka ka, may mga pagkakataon dating magkakakampi sa politika, pero dumarating ang araw na sila ay nagiging magkakalaban. Ano ang dahilan? Yan ang inyong alamin. Kung nagtuturingan sila, magkakakampi, magkakasama, magkakapamilya, pero ang ending, minsan pag dumarating ang eleksyon, nagkakahiwa-hiwalay sila. Bakit? Yan ang inyong alamin kung bakit. At bakit nangyayari na ang magkakakampi sa politika, pag dumarating ang eleksyon, nagkakahiwa-hiwalay sila. Hindi mahirap alamin yan. Ang sagot, nandyan lang din sa paligid ninyo. Di ba? Pangatlo, ang mga city councilors, ang tunay na trabaho ng city councilors, magpasa ng mga ordinansa ng syudad. Di ba? At i-qualify nyo dyan yung inyong councilor na regular na umaattend ng session. Diba? Then, i-monitor nyo rin kung ang inyong councilor na inihalal nakikipag-balitaktakan sa konseho o nakikipag-debate para questionin, alamin ang isang batas o isang ordinansa ang pinapasa, kung ito ba'y angkop sa inyong distrito o sa buong syudad. Walang masamang magtanong, walang masamang alamin. Dahil tandaan ninyo, ang bawat isa sa atin ay pinag-aaral tayo ng ating mga magulang. Natuto tayong magtanong, natuto tayong magsulat, natuto tayong magsalita. Ngayon, kung kayo ngayon ay hindi makapagsalita, hindi makapagtanong, abay, sayang naman yung binigay na pag-aaral o edukasyon sa inyo ng inyong magulang kung ngayon ay hindi nyo ginagamit. Hindi masamang tumuligsa. Pero dapat nasa ayon at nasa lugar. Mamaya tuligsa ka ng tuligsa,
hindi mo namamalayan, nanggugulo ka na, ay hindi na tama yun. Diba? So, talagang pawis na po tayo. At yun, mga kaibigan, ako'y natutuwa sa inyong lahat, ating mga kasama, na patuloy tayong nagkakaisa, nagkakasama-sama. Lalo na sa mga grupo po natin, sa national, sa original PDP Laban, sa MPBL, sa YES, sa grupo sa Caloocan, sa grupo sa Novaliches, sa grupo sa Quezon City. Ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating mga isinasagawang proyekto, mga plano para sa inyong komunidad. At hari nawa ang lahat ng ito ay maging matagumpay. Lahat naman tayo, lahat naman pinaplan natin ay mayroong patutunguhan. Diba? Isa lang ang aking panawagan sa inyong lahat. Mag-iingat ang bawat isa sa atin sa bawat pagsubok na dumarating sa ating buhay, sa bawat hamon na ating kinakaharap. Hindi sa ating pagkakaloob yan kung hindi natin ito kaya. Pagpasalamat natin lahat kumukha nito ng araw na ito, ang sikat ng araw na ito. Ito'y isang biyaya na galing sa ating pong may kapal. At tayo ay approaching na sa may Novaliches District Center o mas kilalang mini city hall ng Novaliches. Kaya ayun. At alam nyo ba, yung Metro Manila College ay dito rin nakatayo. So, ang mga biyenan ko ay dito rin sila nag-aral noon. Morning po. Ilan taong ka na, tay? 66 po. 66. Ayun po si tatay, oh. Ilan taong lang ginagawa yan, pagkuha ng kalakal? Wala po. Tanggal ako ng pabrika. Pag mainit sila, hindi na papasok. Galing kang pabrika. So, tapos sa pabrika, yan ang pinasok mo. Ilan po naging anak mo? 5. May mga apo ka na tayo, no? May asawa na. Oo. So, si Mrs. buhay pa? Wala na po. Yun pa. Ay, nako, sorry. So, yun, tay, ingat ka palagi, ah. Anong pangalan mo, tay? Silito. Taga anong barangay ka? Dito, sa Tamonica. Santa Monica. Sige po, ingat po. Kaya anak ko sa barangay. Taga barangay. Sige po, ingat po. Bye-bye. So, yun. Ang buhay talaga kailangan hindi perpekto, pero kailangan marunong kang gumalaw sa mundong ito. Di ba? Maraming balakid. Pero dapat, ang bawat balakid na yon ay iyong ginagawa ng paraan para malagpasan. Di ba? Kaya yun. So, ingat-ingat po ang lahat. At ngayon po ay isang Lunes na napakaganda ng ating kalikasan, napakaliwanag ng ating kalangitan. Ibig sabihin, senyales na nagbibigay ng isang magandang pag-asa. Okay. So, yun mga kaibigan. At hanggang dito na lang. Magkita-kita po muli tayo sa susunod po nating vlog. Magandang umaga sa inyo lahat.